Nawala sa rotation si Jordan Clarkson, nag-umpisa yon mga January pa. Nababawasan unti-unti ang minuto ni JC dahil bumalik na si Landry Shamet, ang paborito ng kanilang coach. Nakakuha pa ng additional player ang Knicks galing trade deadline, si Alvarado at si Jeremy Sohan. Nasa average pa naman si Clarkson ng 9 points, 1 rebound, 1 assist, 43 and 33%. Si Alvarado naman sa Knicks, meron siyang average ngayon na 10 points, 3 rebounds, 3 assists, 2 steals per game, nasa 40 and 34% in 21 minutes. Hindi naman ganong kakonsistent yung numbers ni Alvarado pagdating sa percentage sa field at sa 3-point area. Pero dahil nga sa kanyang defense na merong at least 2 steals per game, nagkakaroon ng extra possession ng Knicks. Ando na scorer si Clarkson pero hindi rin siya ganong kakonsistent at hindi rin siya ganong ka-defensive player na makakatulong dito kay Bronson para mabawasan ang load niya sa loob ng court. Saka mapapansin sa play na to imbes na ibigay kay Clarkson yung bola, ibinigay pa dito kay Alvarado. Kaya lalong nawala si Clarkson sa rotation. Meron pang 4-2 record so far ang Knicks since nakuha nila si Alvarado at tumaas din ang perimeter defense nila. Dahil kay Alvarado, si Clarkson ang prime candidate ng Knicks na ma-waive, hindi ma-buyout. Pero halos parehas lang din yun. Meron pa kasing until March 1 para sa player eligibility. Ang iniintay talaga ng Knicks na ma-assign si Malik Beasley. Kaso nga lang dahil hindi pa siya nakiklear ng NBA dahil sa naging kaso niya sa mga game fixing at nag-sign na rin sa Puerto Rico, hindi na rin siya makukuha ngayong season until off-season na lang. Meron ding mid-March para makapag-final ng roster ang mga teams papasok ng playoffs. Big deal din ang pagkakakuha ng Knicks kay Alvarado ngayong season dahil kahit si Bronson in-acknowledge na malaki ang nag-improve sa Knicks since dumating siya. Sa last 5 years, meron ang mga teams na nakapasok ng finals or nag-champion na meron silang nakuhang role player or matatag na missing piece player. Ng 2021 si Holiday sa Bucks, ng 2022 Wiggins at GP2 sa Golden State tapos Derek White naman sa Boston. 2023 KCP at Brown dito sa Nuggets. 2024 dumating ulit si Holiday sa Boston Celtics kung saan nag-champion sila na may kasama pang Derek White. Ng 2025 naman Thunder dahil dumating doon si Alex Caruso via trade. Ngayon naman 2026, ang makukonsider na missing piece player si Alvarado nang mapunta siya ng Knicks kasi na-cover niya yung isang issue pagdating sa defense. Sila yung team na since dumating si Bronson laging nasa playoffs at pang contender kaso laging may kulang. Yung 18-point comeback win nila versus Rockets, meron nun si Alvarado 8 points at 5 steals. Tatlo doon na nakaw ni Alvarado nung last quarter. Siya din yung leader ng steal sa mga player na na-trade at defensive spark ng Knicks para sa deep playoff run nila. Ang mga teams na merong nagawang trade sa deadline na nasa top 10 ng bawat conference, tanging Knicks yung matatag na merong nakuhang impact player. Si Kuminga napunta ng Atlanta Hawks kaso hindi siya matatag na missing piece player kundi missing player dahil meron pa siyang injury, hindi pa nakakalaro. Pero based din naman sa report, malapit na rin naman makalaro si Kuminga. At hindi rin alam kung magiging malaki ang impact niya sa Atlanta. Sa Bucks naman, outside sila ng top 10 pero nakuha nila si Cam Thomas na maganda naman ang nilalaro ngayon. Sa Cavaliers naman si James Harden kaso hindi siya missing piece player dahil kapalit niya isa ding all-star na player. Swap lang yung nangyari dito kay Garland. Since dumating si Bronson sa Knicks noong 2023 season, meron silang 2 beses na nakapasok ng East Semifinals tapos sinundan naman yon ng Conference Finals kalaban ng Pacers. Ngayong season, wala ang Pacers at possible wala din yung Bucks bilang contender. Pero andun pa yung Celtics at nandun ang Detroit. Isama ko na yung Cavaliers, baka magtampo. Kasi nung nilagyan ko ng October, mababa kasi yung tama kapag Knicks ang nakapasok ng finals dahil nasa plus 250 sila eh. Yung Boston parang nasa plus 500 dahil wala nung si Jason Tatum. Hindi naman alam na magiging contender pa sila. Sa mga player na nasa Knicks, ang pinaka-pressure doon si Towns. Baka sabihin, sigurado ka bang pressure si Towns? Sure. Kasi kahit sa live TV, kinikriticize si Towns na malambot. Sila din yung tanging team na nakapag-upgrade sa East. Ang Detroit, pinahirapan din sila last playoff sa first round. At ngayon, kailangan nilang maiwasan na makabawi ang Pistons kung sakaling magtapat sila sa postseason.
Ang Phoenix Suns naman survival mode ngayon dahil si Dillon Brooks mawawala ng 4 na linggo dahil sa broken hand injury. Ang Suns 1-2 record since All-Star break. Si Devin Booker nasa 1 week pa or within the week makakabalik galing injury. May average pa si Dillon Brooks na at least 21 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal, 44 and 34%. Nasa 30 and 20 record din si Brooks ngayong season para sa Phoenix Suns. Siya yung big time player ng Suns kung bakit sila nananalo dahil sa 60% winning rate niya. Magre-rely ngayon ang Suns kina Jalen Green, Gillespie at Grayson Allen hanggang makabalik si Devin Booker at lumiit tuloy ang chance ng Suns na makasingit sa playoff or top 6. Nasa 1-4 record lang kasi ang lamang ng dalawang teams gaya ng Rockets at Lakers dito sa Suns at nasa 5-5 record naman ang lamang ng Suns kontra sa team gaya ng Portland at itong Clippers.